Ngayong darating na 6th birthday ni Jace, nag-decide kami na walang big party pero may simpleng birthday celebration sa school at sa therapy center. Hi mga Marikoy, pagkatapos namin ihatid si Jace sa school, ayan yung bumungad sa amin ni Daddy Tano. Anyway, dito nga pala kami dumiretso sa Edit Cakes and Balloons. Bago pa mauso yung mga aesthetic na cakes ngayon, mga Marikoy, ganito yung uso dati. At nung bata ako, mga Marikoy, isa sa pangarap ko magkaroon ng ganitong cake. Kaya naman, ngayong magse-celebrate sa school si Jace, naisipan ko na dito na lang magpagawa ng cake. So, meron silang design na pang Disney princess tapos nandito din si Ariel. Nire-request niya din kasi sa akin na gusto niya ng Disney princess na cake. At ang paborito niya ng character si Ariel kaya pinapagitna ko siya. Dumaan nga din pala kami ng grocery store at namili kami ng mga ilalagay sa loot bag niya. May pamimigay sa mga classmates niya. Kauwi naman namin ng bahay, ayan si Jace, ganyan yung reaction niya nung makita niya si Ate Christine na may ngipin na. Wala na lang siya napapatitig kay Ate Christine, siguro naninibago siya. Kapit naman ng hapon, sabi ko kay Ate Christine, bago siya umuwi, tulungan niya na ako mag-ayos ng loot bags ni Jace. Gad naman mga Marikoy, nilabas na ni Ate Christine yung mga pinamili namin. Nga pala sa mga pinamili namin sa grocery store, pinalabas ko na din yung mga in-order ko through online. Tulad na lang nitong mga tumbler na napaka-cute, may mga pambabae at meron din mga panlalaki. Si Jace mismo nga mga Marikoy, nagustuhan niya itong mga tumbler na ipamimigay namin sa mga classmates niya. Sa paglalagyan naman namin na paper bag, binili ko na lang din sa online. At siya na yung moment na inaalala ko yung mga bata na bibigyan namin ng loot paper bag. Bukod kasi sa mga classmates ni Jace, bibigyan din namin yung mga bata na malalapit kay Jace. Or in short, mga Marikoy, malapit sa nanay kasi mga kaibigan ko at mga nakakatsikahan ko, charot. Lahat nga pala ng mga ilalagay namin sa loot paper bag, binuhos namin dito sa Mila Mesa. At itong si Jace, mga Marikoy, hindi siya nagmumuryot pero nanggugulo siya sa amin. Kaya tinawagan ko si Daddy Tano, hindi para kunin si Jace kundi para samahan siya. Alagay nga din pala kami ng mga capybara. Napaka-cute mga Marikoy at nakakatulong ito sa mga bata lalo na kay Jace kasi ginagawa niyang pampakalma to. Dahil ayaw ni Jace ng surprise mga Marikoy kaya nilabas ko na ito na binili ko para sa kanya. So ko din kasing matry niya na ito para ma-feel niya na magbe-birthday na siya. Ang hirap din kasing i-explain sa kanya kung kailan ba talaga yung birthday niya. Pero ngayon sure na ako na nagigets na niya na kinabukasan siya magse-celebrate ng birthday sa school at saka sa therapy center. Ay ko nga din pala siyang kuhanan ng magandang picture dito at sumusunod naman siya sa akin mga Marikoy. Nakakatawa kasi nakakaintindi na talaga siya. Pag sinabi kong cute, nagpapakute siya. Kapag sinasabi kong lumayas siya dito, lumalayas siya. Dahil nga nanggugulo na siya kaya sabi ko sa kanya maglaro na lang siya ng scooter niya. Dahil iba yung mga panlalaki sa pambabae kaya ang ginawa ko na lang, nilagyan ko na lang ng mga pangalan yung paper bag. Para kapag ibibigay namin, hindi na kami malilito mga Marikoy. Tapos ayan, nagsimula na kami ni Ate Christine na maglagay ng capybara sa mga paper bag. Pagkatapos naman ng mga capybara, itong chocolates naman nilagay namin sa loob ng tumbler. Mga natatapos dyan na nalalagyan na ng chocolates, nilalagay ko na dito sa paper bag. Actually, mga Marikoy, kahit walang big party si Jace, nakakapagod din itong ginagawa namin. Pinagkaiba lang, mas masaya kami dahil alam namin na mas masaya si Jace sa ganito. Papansin din namin kasi ni Daddy Tano na gustong gusto niya na ngayon na nag-share sa ibang tao. Kaya kapag sinasabi ko sa kanya na para sa mga classmates niya yan at mga friends, mga Marikoy, hindi siya umaayaw. Tuwang-tuwa pa siya at lalong na-excite. Nung meron na nga palang laman lahat ng paper bag, ayan, pinasakay ko na kay Daddy Tano sa sasakyan. Napag-usapan nga din pala namin ni Daddy Tano dahil ginawa din namin last year to. Gagawin na namin siyang tradisyon na every birthday ni Jace, ganito na yung gagawin namin, wala nang big party. Tapos tatanungin na lang namin si Jace kung anong gusto niyang gawin. At tulad ngayon nga mga Marikoy, gusto niya daw mag-birthday sa Japan, kaya ayan, magja-Japan kami pagkatapos nito. At kanina nga pala, hindi ngayon, sa sobrang excited ni Jace, hindi ko na siya ginising, kusa na siyang nagising. Mama, can I wear a dress? You want to wear dress? Yes. Are you sure? Gusto niyang magsuot ng dress dyan, mga Marikoy, pero natatakot siya na magalit daw yung teacher niya. Kaya ang pinaka-final na desisyon, hindi po siya nagsuot ng dress. Mas okay sa akin kasi mas gusto ko talaga na naka-uniform siya. So kahit na naka-uniform siya, meron siyang suot na ganyan, tsaka headband. Nakinatuwa niya kasi nakalagay birthday girl. Sobrang excited niya, hindi pa ako tapos mag-ayos, niyaya niya na yung daddy niya na sumakay ng sasakyan. At in fairness, kahit na maraming gamit sa sasakyan, hindi siya na-overwhelm. Kadating nga pala namin ng school, may
isang classmate si Jace na si Sia na nag-abot ng regalo sa kanya. Sobrang na-appreciate ni Jace to kaya napahag siya kay Sia. Pagkapasok naman nila sa classroom mga Marikoy, umalis na din kami kagad nila Daddy Tano. Order nga pala kami ng kiddie meal sa Jollibee tapos dumiretso na kami dito sa may edit para kunin yung pinagawa kong cake. Napakaaga nga pala namin nandito, around 8 AM ito mga Marikoy, at buti na lang bukas na sila. At tapos na din itong cake na pinagawa ko para kay Jace. Ganyan yung gusto kong cake mga Marikoy, merong pastors na alam ko magugustuhan din ni Jace. Bukod nga pala sa cake, nagpagawa din ako sa kanila ng mga lobo. At dahil kulay green, red, purple si Mermaid, kaya ganyan na din yung pinili kong kulay para sa mga lobo. 15 na lobo lang yung mga yan dahil 15 lang sila sa klase. 15 lang din yung kakasya sa sasakyan namin. Tapos nagulat nga pala kami ni Daddy Tano dahil nag-abot sila ng isa pang cake sa amin. Regalo daw nila kay Jace. Kadating naman namin ng school, tinulungan kami ng mga staff dito para ibaba yung mga gamit namin. Actually, pati yung mga mamis ko dito sa school, tinulungan nila ako. Shoutout sa'yo, Donette and Mitch. Sama namin hanggang matapos yung klase nila Jace. Anyway, 1 hour nga pala before matapos yung klase nila Jace, binigyan kami ng pagkakataon para pumasok sa loob. At eto, pagkapasok namin mga Marikoy, tuwang-tuwa si Jace na nakita kami. Nakakaban pa nga ako kasi baka ma-overwhelm siya pag nakita niya kami, pero nagkamali ako dahil pagkakita niya sa amin, tuwang-tuwa siya. Paulit-ulit niya pang sinasabi sa akin, "It's my birthday, Mami." At loan teachers nga pala ni Jace yung nandito at sila yung punong abala sa pag-aayos. At tapos nilang malagay yung mga lobo, mga Marikoy, binuksan na nila itong cake na napakaganda at hindi ko in-expect na ganito siya kalaki. Nakita pa nga ni Jace, sinuturo niya sa akin, sabi niya, "That's my cake, Mami." At noon tapos na magayos yung mga teachers ni Jace, pinaupo na siya dito. Syempre, pinicture muna namin siya na solo. Pagkatapos namin siyang picturean with classmates naman mga Marikoy. At pagkatapos namin silang mapicturean mga Marikoy, tinitingnan nila yung mga paper bag at nakita nila yung capybara. Tuwa naman ako kasi nakita ko na natuwa sila nung nakita nila yung mga capybara. Pinicturean ko nga din pala si Jace kasama yung mga teachers niya. Tapos kumanta na kami ng happy birthday song kay Jace. Happy birthday to you. Happy birthday. Kung mapapansin nyo mga Marikoy, steady lang siya dyan. Hindi siya gumagalaw tapos nakapost yung mga kamay niya. Yan yung way niya para pakalmahin yung sarili niya. Kumakanta kasi kami lahat ng birthday song at too much ito para kay Jace. Kaya mas lalo ako naging proud sa kanya kasi na-handle niya, na-control niya yung emotion niya. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. At eto, nung akala niya kakanta sila ulit ng happy birthday song, ganyan ulit yung ginawa niya. Pero nung narinig niya si teacher na nagsabi na blow the candle, ayan, nag-blow na siya ng candle. At dito na nga pala kami lumabas mga Marikoy, tapos nakiusap na lang ako sa mga teachers ni Jace na kung pwede, videohan siya. Kalabas nga pala namin, kumain na silang lahat. Ayan yung handa ni Jace, spaghetti tsaka burger na nire-request din niya. Binigyan nga din pala ng pagkakataon si Jace para i-slice yung cake niya. Tapos dito sa video na to, napapansin ko na overwhelmed na siya mga Marikoy, pabalik-balik siya sa tabi ng table. Pero proud ako na nakontrol niya at nabigay niya pa isa-isa yung mga loot paper bag ng mga classmates niya. Alam ko sa iba mga Marikoy, normal lang to sa mga anak nila na may experience yung ganito. Pero sa akin, napakalaking achievement na nito at nakaka-proud bilang isang nanay ni Jace. Sa lahat ng mga pinagdaanan namin, sobrang worth it kasi nakarating kami sa ganitong moment ng buhay ni Jace. Mag-aakala na yung batang iyakin dati, ngayon nakakapag-celebrate na ng birthday sa school na walang meltdown, na walang iyak, kasama yung mga classmates at saka friends niya. Anyway, bago pa tayo mag-iyakan lahat mga Marikoy, meron pa kami isang celebration, pupunta pa kami sa therapy center. Mai-share ko na nga din pala sa inyo na nagpaluto kami ng food tray sa Shakarin Sweet Choices para sa mga teacher at saka therapist ni Jace. At eto na mga Marikoy, walang pahinga-pahinga, pagkatapos sa school, diretso kami sa therapy center. Lahat ni Daddy Tano yung mga gamit namin. Ako naman sinasamahan ko si Jace sa sasakyan para makapagpahinga siya kahit papano. Maglit lang kami sa sasakyan, bumaba din ako kagad para pumasok sa loob. At eto yung pangalawang cake ni Jace na binigay sa kanya ng may-ari ng edit. O yung mga staff dito sa therapy center, inayos din nila yung mga dala namin, lalo na itong mga capybara. 2 oras mag-i-stay si Jace dito, mga Marikoy, makakapag-celebrate siya sa mga kasabay niyang bata na 2 oras. Kaya nag-decide kami na bigyan din yung mga bata na kasabay ni Jace dito sa therapy center. Kulitan nga
pala muna kami bago pumasok si Jay sa loob. Kapasok naman niya, ito yung mga videos na sinend sa akin. At dito, mapapansin nyo mga Marikoy, kinukuha ni Jay yung kamay ng therapist niya. Overwhelmed siya dyan at kinakalma niya yung sarili niya sa pamamagitan ng paghawak sa kamay ng therapist niya. Hey, what do you want for your birthday? I think I want A watch? Oh, Pero hindi ko tanggap na watch yung sinasabi niyang gusto niya sa mga therapist niya. Kasi sa amin mga Marikoy, lagi niya sinasabi, go to Japan daw siya. That's for Ariel. That's for Jace. Jace, that's Ariel's day. Do you want the Kunin ko na nga din pala yung pagkakataon para magpasalamat kay Teacher Jamie at Teacher Luigi. Pati na din kay Teacher Vanessa na wala ngayon dito. Dahil isa sila sa pinakadahilan kung bakit napakalaki ng improvement ni Jace ngayon. Anyway, masayang-masaya din kami na makapag-share sa ibang bata na tulad ni Jace na merong special needs. Bigay kami sa kanila ng isang kiddie meal na merong toy at isang capybara na sobrang kinatuwa nila. Tok, 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 tok. Again.